Bayan, mag-ingat kayo sa mga health worker dito. Kung kayo ay isang pamilya, may anak, ay, bata yan o matanda o adult, lalo na kung ang anak nyo ay may autistic o may special needs, mag-iingat kayo sa mga health worker na puti. Hindi ko sinasabi yung mga health worker na Pilipino, hindi. Kasi alam nyo, very close tayo sa ating mga kababayan. So, hindi natin tradition yung masyadong, metikuloso. Yung parang robot ang ugali. So, mag-iingat kayo kasi nabibiktima ako nitong kasi yung anak ko ay nagkasakit dahil may autism, meron siyang depression, anxiety, stress sa trabaho, sobrang stress sa trabaho, right? Kulang sa pagkain, sa tubig, sa trabaho, hindi nila iniintindi, hindi nila check dahil nga merong autism yung anak ko, right? So, ngayon, kaya nagkasakit siya. So, hindi siya nakakakain ng mahusay doon. Tapos, nagtatrabaho siya ng 5 days. Tapos, 7 hanggang 8 oras ang trabaho niya na mali. Dahil ang kanyang working contract ay 20 hours per week. Naging 30 to 37 hours per week. So, minsan pinag-overtime siya mga 7 to 8 hours. So, hindi niya kaya. Alam nyo, ang autistic, hindi pwedeng magtrabaho ng sobra-sobra yan kasi nga, nagkakaroon ng epekto sa brain nila, hindi sila makatulog. Madami silang iniisip, hindi sila makatulog. Right? Hindi lang yon, baka yung autism din, may kahalong ADHD, hindi lang isa ang nararamdaman nila, mayroon silang ADHD at iba pang disorders kasi ang mga autistic hindi lang isa ang kanilang disorder, merong OCD, merong bipolar, merong ADHD. So yung anak ko siguro may merong kahalo pa na ADHD, so hindi siya makatulog, hindi siya makakonsentrate. So ngayon itong support worker niya na lalaki na puti, masyado metikuloso. Kahit hindi ko naman inaabuso yung anak ko, syempre, single parent ka, trabaho ka rito, nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka, nag-grocery ka, nagluluto ka, lahat ginagawa mo, di ba? Wala namang katulong dito. Hindi ka naman makahanap ng katulong dito at hindi naman mura ang katulong dito. So, ikaw lahat ang gagawa. So, ngayon, wala silang konsiderasyon, tsaka hindi sila Christian eh. Yung nag-aalaga, yung support worker ng anak ko, hindi naman siya religious. Wala siyang relihiyon. At wala siyang respeto sa mga ethnic minority na katulad ko na may relihiyon. Right? Christian kami. Right? So, ngayon, wala siya respeto doon. Ang sinasabi niya, neglect. Paano magiging neglect? Putra, kasi kinaya ko na't lahat Single nanay ako, nagtatrabaho ako, inaalagaan ko siya, pinapakain ko siya, chinicheck ko yung inumin niya, make sure na 200 liters, isang bote ng malaking liter ng soft drinks, yung 2 liters na bote ang ipinapainom ko sa kanya daily. Tapos sasabihan akong inaabuso ko, neglect. Tumingin muna siya sa sarili niya, no? Tapos ayun, so inireport ako sa social worker. Tapos ngayon, pumunta sila, pero hindi ko sila pinapasok sa bahay. Sabi ko, hindi ko kayo pwedeng papusokan dahil gulo nga yung bahay ko eh. Wala na nga ako time maglinis eh. Mantakay mo, ginagawa mo 5 bagay in 1. Wala silang konsiderasyon doon. Kasi hindi naman sila Christian eh. Mabuti pa nga yung mga Christian dito.
malaki ang itinulong nila sa akin dito. Sila ang maunawain. Right? Very anong tawag dito? Very forgiving sila, very considerate sila, mga church dito, kahit na anong church. Yeah, sila ang tumulong sa akin dito. Pero ito mga buwisit na health worker na to, hindi ko sinasabing Pilipino, dahil ano ko mga Pilipino, masisipag yan, sagad-sagaran ng trabaho nila. Hindi sila ang sinasabi ko. Itong mga buwisit na support worker na to, inireport ako. So, nainis ako. Sabi ko, anyway, may edad na yung anak ko, 27 years old na. So, kailangan niya ng, tumira sa flat. Yung sa flat, para masubukan niya, mamuhay ng nag-iisa, yung, alam mo na, tapos nag-cooperate naman ako, hindi naman ako tumanggi, So, sinabi ko naman, sabi ko, hindi ko pinipigilan ng anak ko. Sabi ko, mabuti na yung, doon na siya tumira sa flat, para matuto siyang mamuhay. Hindi ko sinabing walang contact sa anak ko. Aba, akala mo kung sino itong mga to? Kung magtrato sa akin para akong kriminal na masama? Grabe. Yung hard work ko for 27 years, tapos sasabihan nila akong masama, aba, ibang klase yon. Ay, talagang magrereklamo talaga ako. Magsusumbong nga ako sa church. Kasi hindi tama yung ginagawa nila eh. Kasi ako, ang tradisyon namin, Christian kami eh. Filipino Christian tradition eh. Hindi nila nire-respeto. Okay, wag niyo respetuhin. Magsusumbong ako sa church. Oo, hindi tama.